maganda po topic namin ngayon para sa inyo. O para sa mga seniors makikinig kayo. Napakahalaga nitong tips natin. Kahit hindi pa kayo senior, kahit 20 years old lang or 30 years old, ipaplano nyo na. Ano yung 10 bagay na kinakatakutan ng mga senior pagtanda nila? Ito ang mga 10 fears natin, So, baka mangyari to. Kaya meron tayong mga tips ni Doc Lisa. Number 1 fear ng mga senior ay losing independence. Ibig sabihin, hindi mo na magawa yung mga ginagawa mo pang araw-araw. Dahil nga tumatanda, humihina, baka may mga nararamdaman. Yun ang fear na losing independence. Dati very independent tayo. Doc Lisa. Yes, gusto natin independent tayo sa pagdesisyon. Hindi tayo nagde-depend sa iba. Tayo pa rin ang magdedesisyon sa ating buhay. Pero magagawa lang natin yon kung tayo ay nag-ipon para sa ating health, sa ating katawan, sa ating kinabukasan. Una, naging maganda ba yung katawan natin? Nag-prevent ba tayo ng pagkakaroon ng mga malulubhang sakit? Kasi magastos ang sakit. Magastos magkasakit ngayon. Pangalawa, tayo ba ay nag-impok, naghulog sa ating mga SSS at GSIS para pagdating sa senior may inaasahan tayong pensyon. So, independence pagdating sa pera, hindi natin kailangan manghingi sa ating mga kamag-anak. Kasi sa mga anak, meron diba? tayong panggastos na sarili. Panggastos sa ating kalusugan, panggastos sa ating pagkain, panggastos sa ating tirahan, panggastos sa maraming bagay. Okay, so ito lang, pag-iisip-isipan natin Number 2 fear ng senior, pwede itong mangyari. Nakikita ko bilang doktor, nagkakasakit, deteriorating health, yan ang kinakatakot ng senior. Paano kung senior ka na, biglang nagkaroon ng mga sakit? Ano bang common na sakit? May nagkaka-cancer, ang mahal magka-cancer ngayon. Ang tagal ng gamutan, nagka-heart attack, nagka-stroke. O ang mahal ng gastos niya sa ospital, daan-daan libo, may milyon. So, paano mangyayari? So, unang-una, kailangan meron tayong HMO sana, kung yung anak mo may HMO. Pero alam ko, pag senior na, ang mahal na ng HMO, ayaw na nila. Kailangan may PhilHealth kayo, di ba? Although, ang PhilHealth natin, hindi pa rin siya magbibigay ng maintenance ng gamot, wala pa rin outpatient check-up. Pero pag na-admit ka naman sa ospital, let's say ang bill mo, 200,000. Pag may PhilHealth ka, baka mabawasan ng kalahati, 100,000. Malaking bagay na. At syempre, pagdating sa health natin, kailangan sinusunod yung tips ko, di ba? Habang bata pa, di ba? Huwag manigarilyo, bawas alak, di ba? Ituloy yung maintenance na gamot para hindi magkasakit. Yung mga maliliit na gasto sa maintenance, sa check-up, pagtuunan na natin ng pansin. Kasi pag nagkasakit, mahirap, kawawa na minsan pag senior ka, nadala sa ospital, tapos yung mga anak, hindi naman mayayaman, magtuturoan pa O paano na si nanay? Sino magbabayad ng CT scan, MRI, operation? O paano kung wala magbigay ng pera? Ay, kawawa naman tayo. Pag senior tayo, baka mamatay na lang tayo, di ba? So, yan po, napakahalaga. Deteriorating health. Iwasan pong magkaroon ng mga pangmatagalang sakit na magagastos katulad ng dialysis, ng cancer. So, alagaan natin ang ating katawan para hindi ganong kabigat ang ating problema. Tapos, para din hindi magkarayuma, lagi namin sinasabi, mag-ehersisyo, kailangan gumagana pa rin ang isip para hindi tayo magkaroon ng Alzheimer's, tapos magra-rubber shoes para hindi tayo magkaroon ng rayuma o sakit sa mga kasukasuan. Ito, minsan iisipin natin, pag bata pa tayo, okay lang yan, hindi tayo magkakaproblema, mahal tayo ng anak natin. Pero mamaya, titignan natin kung tama ba yung iniisip natin. Hindi. Number 3 fear, kulang ka sa pera. Yan, di ba? Yes. Dahil sa gastos sa health, sa mga gamit mo, siyempre pag aging di ba? So, pag kulang sa pera, mas gusto ko, kayo nag-iipon ng pera, di ba? Buong buhay nyo, bago naging senior, meron kayo sariling bangko, may tinutulong kayo sa anak nyo, pero meron din kayo sarili. Sabi nga ni Doc Lisa ito, kayo po mag-comment, ang anak hindi pare-pareho. Means, mas straight talk, real talk.
Minsan, anak mo, mahal na mahal ka nung single siya. Ikaw ang paborito niyang mommy at daddy. Pero nung biglang nag-asawa, paano na yan? Siyempre, pag nag-asawa na anak nyo, ang pera niya, ang oras niya, priority, yung asawa niya at yung mga anak niya. Diba? So, paano na kayo nun? Diba? Yung mga bata, hindi pare-pareho ang isip. May anak na nag-aalaga, may anak na hindi nag-aalaga, may anak na nag-aaway. Mahirap umasa sa anak eh. Yes, Doc Lisa? Yes. Mas maganda po wag kayong magre-retire. Meron Tama. pa rin ho kayong trabaho, may pinagkakakunan ng pagkakakitaan. Kung kailangan yung may small business, katulad ng sari-sari store, o meron kayong naipatayong paupahan man lang, kahit maliit lang, kasama na yung hinulugan yung SSS or GSIS nung kayo ay namamasukan para meron kayong pensyon. So, ire-respect lamang kayo ng mga tao kung hindi kayo nanghihingi. So, ibig sabihin, may pinagkukunan kayo ng sariling ikabubuhay. Oo, sad to say talaga, pag walang pera tayo, lalo na pag senior, baka ibaliwala. Siyempre, takot natin, malagay ka na lang, mapaalis ka sa bahay, di ba? Yan ang number 4 fear, mawalan ng bahay at mapaalis sa bahay ng mga anak o kung sino man, di ba? So, napakahirap, kailangan maipon ka. Doc Lisa. I-maintain nyo po ang sarili nyong bahay para hindi ho kayo kailangang paalisin. Kasi ang mangyayari, kung pipisan kayo dun sa anak ninyo na hindi naman kayo nagpatayo ng bahay na yun, baka ang mangyari, parang bed spacer na lamang kayo dun. So, pag sarili mong bahay, hindi ka mapapalayas. Sa'yo yun eh. Ikaw ang boss sa bahay na iyon. Oo, so actually ito, ang issue kasi talaga, syempre, una-una, pwede kayong dalawa magtutulungan. Paano kung medyo mahirap na kayo at senior pa? Kaya nga, pagplanuhan ang dami ng anak. Yes. Hindi necessarily kayo magsabi. Gusto nyo ba 6 anak nyo? Kung mapapaaral nyo ng malaki, maalagaan nyo yung 6 na anak, o baka matutulungan kayo. Pero kung yung 6 na anak, hindi nyo naman naalagaan, Hirap na hirap din. hindi rin makatapos ng trabaho, may sakit, di ba? So, baka wala din. Baka kayo pa ang tutulong. Pero kung anak nyo, let's say, 2 lang, pero napaaral nyo mabuti, napalaki nyo maayos, baka mas may chance na matulungan din kayo in the end. Oo. Kaya dapat ipaplano nyo maigi yun. Number 5, fear ng mga senior, pag namatay ang partner. Yan, nakakatakot yan. Diba? Siyempre, yan ang pinaka number 1 stress pag namatay yung asawa. Minsan, marami, Doc Lisa, sumasabay yung lalaki. Let's say, namatay yung babae. Pati yung lalaki, namamatay din within 1 month to 3 months. Yan ang number 1 stress. So, kailangan, syempre, may plano din, may support ng mga anak. Yes, gusto natin medyo same age kayo ng inyong partner para naman hindi masyadong naulila. Kasi syempre, mas gusto mo mawawala kayo sa mundong ito ng medyo sabay. Ayaw mo rin ng sobrang layo ng inyong agwat ng edad kasi syempre iba na yung thinking ng mas bata at saka hindi mo rin sure kung maaalagaan ka. And isa ko pa hong sinasabi, kailangan paghandaan din ho natin yung pagkamatay natin. Kasi Tama, pupunta oo. naman ho tayo lahat doon eh. Meron hong mga hulugan ngayon na yung tinatawag na memorial. Memorial plan. dapat Mas mura pag yung plan, maaga. yes, na ihanda nyo na saan kayo ibuburol, saan kayo ililibing, para pag nagkabiglaan, hindi ho hirap na hirap yung mga anak nyo. Kasi, tsaka dapat ipaalam nyo dun sa mga anak nyo, ito ang memorial plan ko, dito ako dadalhin, itong gagawin, wala na kayong babayaran. Siyempre, dapat mabait din tayo sa anak natin, di ba? Kasi yan din naman ibabalik na lang. Ito kasing mga topic na to, hindi pinag-uusapan yan eh. Minsan, yung mga anak, wala rin ganong pera. Natatakot sila magkakasakit si mami, si daddy niya, naninigarilyo pa, matigas pa ulo. Tapos, paano kung may nagkasakit at nawala, let's say, natuluyan, sino magpapalibing, sino gagastos? Pinoproblema ng mga bata din yan eh, di ba? Yes. Tapos, kailangan talaga pinaplano siya. Kung hindi, magkakainisan lang, baka mamaya hindi pa kayo maalagaan. Kasi oras na magkasakit ang magulang, magdi-decide ang anak. Ang anak magdi-decide kung tutuloy ba yung ventilator, tutuloy ba,
Oo, bibigyan pa ba ng antibiotic na mamahalin? Yan ang lagi tinatanong ng mga patient. dapat na Ang tanong ibilin ko, nyo na ho yan. gusto nyo ba gawin lahat para, cardiologist ako, para lahat, gastusan lahat, pinakamahal na gamot, ganito gagawin natin, bibigay lahat, re-resuscitate natin? O gusto mo konting gamot-gamot na lang kasi matanda na, yan na natin, o wala naman tayong pera, o ganyan, o minsan nga wala pa nga nagbabantay sa magulang nila sa ospital. Oo. So, yan ang mga issues. Yung sinasabi ni Doc Lisa, ito controversial din, nasa sa inyo naman to. Paano yung malayong agwat? Palagay natin yung lalaki, 60 years old. Yung babae, 30 years old, nag-asawa sila. 60-30, okay siguro sa umpisa. Kaya lang, paano kung 80 years old na yung lalaki, 50 pa lang yung babae? Diba? Baka iwan siya o maghanap na ibang partner. So, marami ding stress yung ganon. Kaya pag-iisipan natin. Usually, mas nauuna ang lalaki. On the average, ang lalaki mas nauuna ng mga 3 years or 3 to 5 years. Yes, wag lang bibigyan ng husband ng sama ng loob yung babae kasi marami rin akong nakita na sumama yung loob ng babae at nagkaroon ng malubhang sakit. Ganon. Siyempre, kung may chicks na yung Yes, lalaki, opo. tapos Yun po yung ibig kong sabihin. nagkasakit yung misis niya, baka natuwa pa. Siyempre, kayo na bahala. Pumili Conscience kayo, na rin yun. pumili kayo ng matino, mapapagalitan kayo ni Doc Lisa niyan. Yes. Okay, death of a loved one, very stressful. Nakakatakot isipin eh. Mabuti kung sasabihin nyo, nagkasakit, natulog, namatay, okay na yun kung natulog. Yung mga sakit, prolong ang mga sakit. Okay, mga emphysema, sigarilyo, ang tagal niyan. Balik-balik sa ospital. Ngayon. Di ba napag-usapan natin yung antibiotic, may antibiotic ngayon sa ospital, 10,000 per day. Ganun ang gastos. Kaya nga yung iipunin yung pera sa pagkakasakit, alam ko mahirap ang pera. Ang 100,000 pang ospital, parang hindi na kakayanin. Kahit 500,000. To be realistic yung million inabot, sasabihin nyo, hindi kaya. Ganun nga kasi wala nga tayo libre sa Pilipinas. Kaya nga, pag talagang walang pera, wala maibibigay, swero na lang at naghihintay na lang. Yun nga po, pinapaplanuhan natin. Number 6, takot ng mga senior, losing ability for daily living. Sabihin, magkaka-Alzheimer's, hindi na makaligo, o hindi na makaakyat, o baka may mild stroke, hindi na niya magawa. Kaya ang dami kong tips sa senior, di ba? Ang tips ko sa inyo, yung balance, yung exercise, di ba? Pag 50 years old, sinabi ko, liliit na muscle natin. Kailangan high protein ang kakainin natin, di ba? May tinuro pa ako sa inyo, yung mga gatas para sa senior, yung tumutulong sa atin, yung isang company, Birch Tree Advance, at tumutulong sa atin, namimigay tayo ng libre. So, yung mga ganyang gatas na para sa senior, pampalakas, yung may meat na kinakain, kailangan natin yun. Oo. Yung balance, very important. Mag-rubber shoes kasi mamaya hindi na natin magawa. Doc Yes, Lisa? gusto pa rin natin magawa nyo yung walking nyo, exercise, pagbilad sa araw, may konting gardening pa rin, kaya pa rin magluto na hindi mapapaso, hindi masusunog ang bahay. So, iisipin lagi na i-off yung mga gas kasi ayaw natin din na yung mga hindi na pag nagluto nakalimutan na nasunugan na ng niluluto. So ayaw natin mangyari yon. So lagi presence of mind at saka focus. Nandun pa rin yung focus ng ating mga seniors. Number 7, fear ng senior ay hindi na makakalakbay, hindi na makaka-commute, hindi na makaka-drive, nakakulong na lang sa bahay kasi masakit na yung tuhod, hindi na kaya. Ngayon, pag ganito, siyempre, kung talagang matanda na kung talagang mahina na, o baka mamaya naka-wheelchair, pwede naman pakiusapan yung mga anak na magtoka-toka. Baka yung si panganay, Monday, Thursday. May decking. Yung isa, Tuesday, Friday. O pwede naman gawin nating decking na yung mas may kaya, pera na lang ilalabas, hindi na siya pupunta. Tapos yung mas walang pera na ang taga-alaga. O siya na lang mag-aalaga. Mas maganda rin talaga po kung kayo ay magulang, mas maganda may kasama kayong isang anak nyo sa bahay. Yes.
kahit papaano pero minsan ngayon ang mga bata iniiwan na ang magulang at medyo may bago ngayon sa Philippines dumarami na ang parang home for the aged dito. Kaya medyo delikado tayo. Baka matapon tayo sa home for the aged. Biglang may papel na lang, you are now evicted. Kasi hindi mo masabi, ang mga Pilipino sumasabay sa US yan Diba? Baka mamaya ipasa na tayo sa Amerika. Ang advice sa kanila ay talagang ilagay sa home for the aged and dadalawin na lang ng anak for the first month bago may caregiver na. Ang pangit naman ng ganung buhay, no? Kaya pag-isipan natin, dapat may pera tayo para hindi tayo matanda na, malungkot na, hindi na pinapansin. Yan ang fear natin. Yes. Number 8, fear. Kasunod yan. Feeling lonely and isolated. Hindi na dinadalaw ng anak, wala nang kaibigan, yan ang problem. Usually kasi busy yung mga anak, kakatrabaho, kumita, kasi nga at a young age kailangan nilang mag-ipon. So naintindihan naman ho natin yan. So ang maganda, meron ho kayong mga kaibigan na same age as you. Or yung mga very young, kasi nagpapalakas sa inyo yun. Tapos sikapin nyo na meron kayong mga labas at pakikipag-socialization doon sa mga pinsan nyo, kaklase nyo, kabatch nyo sa elementary, sa high school, sa college, para lagi ho kayong may kausap. Yung nakakapasyal pa. Diyan nga maganda yung, di ba, yung sinasabi natin na high school, college reunion. Malaki pong maitutulong. Ganon din ho yung mga family reunions. Kasi minsan mas gusto nila ang kausap nila, mga kamag-anak din nila. Siyempre, simple lang yan. Kung ano ang tinanim mo, yan ang aanihin. Kaya kung habang bata pa kayo ay 20, 30 years old, kung mabait din kayo sa magulang nyo, mabait kayo sa ibang tao, hindi nyo minumura o ano. So, pag tumanda ka, hopefully, mas alagaan ka. Kasi kung ngayon, kung inaaway mo rin naman, masungit ka, di ba? So, yan din talaga talagang pamilya. Kasi lahat naman aabot dito. Lahat naman aabot sa ending. Pero sana medyo masaya. Nakakalungkot yung mga magulang na pinabayaan na lang, lalo na kung may sakit, wala nang silbi o walang pera. Di ba? Yan ang ayaw natin mangyari Kaya nga, tinuturuan ko yung mga senior lagi. Number 9, 10 to ito ang fear natin kung pag nagiging senior tayo, being cared for by strangers. Ang mag-aalaga na lang sa atin, yung di mo kakilala o baka may caregiver na lang o alalay kasi hindi ka na dinadalaw ng anak mo. Baka yung anak mo, ngayon ako bilang doktor, talagang sanay ako sa ihi, sa dumi, sa nana, talaga. Minsan, yung mga anak, baka mamaya ayaw hawakan yung mga, ay, naku, may sakit yan, madumi yan, o mahawa pa ako, di ba? Siyempre, baka umihi na lang, di ba? O mga diapers. Yan ang mga issues. Yan ang mga issues natin, Doc Lisa. Yan ang fear. Yes, Doc Lisa. Yes. Yung sasabing cared by strangers, siyempre darating din na magiging caregiver na lang o nurse ang mga mag-aalaga sa atin. Pero sana may isang anak tayo or kamag-anak, kapatid na magde-decide pa rin para sa atin yung pag hindi na tayo nakaka-decision. So, hahanap din kayo ng mag-aalaga sa inyo sa pagdating sa mga decision making. Maraming tips dito. Alam nyo, dapat sa mga anak nyo, dapat fair kayo. Yan maraming nasagasaan. Fair. Walang paborito. Kasi pag pinaborito mo yung isa, sasamahan loob ng iba. Baka sasabihin, yan ang paborito mo, siya mag-alaga sa'yo. O siya maglabas ng pera. O mamaya, magkakasakit na, maglalabas pa ng sama ng loob. Hindi ako paborito. Alam mo na yung mga ganyan. Napakahirap. Lalo na yung iba, may second family, may third family. Magulo din yun. Pagdating sa libing. Minsan kasi, marami din po ako nakita, ang daming families, pero nung nagkasakit na, at panahon na ng gastusan, ayaw ka na ng second and third family mo. So, ang nangyayari, babalik ka sa first family mo. Kaya lang, okay kung mabait yung first family mo, pero syempre, masama yung loob nila kasi iniwan mo rin naman sila. Ang daming patama, marami ka experience. Sinasabi ni Doc Lisa, ito, maraming masasagasaan yung lalaki, naghanap ng second family,
Tapos nung nagkasakit, iniwan ng second Yes, family. bumabalik dun sa Inubos first yung wife. pera, bumalik sa first wife, tinanggap naman. Maraming ganyang kwento, I think. At doon na namatay. Andoon na namatay. Yes. Okay. Number 10, fear. Falling and getting injured. Yan talaga, very common sa senior. Ang madalas na ending sa buhay natin, yung accident. Alam nyo gano'ng karami ang natutumba na senior? Sa lahat ng senior, in 1 year, tandaan nyo to, 33% nahuhulog. Tanong nyo sa lolo, sa lola nyo, ilang beses siya nahulog may bagsak. Kasi hihina nga tuhod eh. Lumiliit yung muscle. So pag nabagsak na hip replacement, ayun na yun. O bumagsak, tumama yung ulo, dumugo, ayun na yun. O, tsaka isa pa, pag tayo nagkakaedad na i-prepare nyo yung bahay dapat. Kung pwede, first floor na lang. Tapos piliin yung kwarto na pinakamalamig. Maganda may aircon. Pero kung wala tayong pera pang aircon, piliin yung pinakamalamig, pinaka-comfortable. Ang mga senior, ang bilis heat stroke, mainitan. Oo, pag nainitan, nagkulang ng tubig, doon na i-stroke. So, yan din ang binabantayan natin. Lisa? Yes, ayusin po yung bahay na hindi matutumba. Lalo na yung sa labas, sa garden o sa lakaran bago makapasok ng bahay para hindi matutumba, para pag lumabas, hindi sila mahuhulog. Kasi oras na na-fracture, hindi na makakalakad, naka-wheelchair na o nakahiga na lang palagi. Sayang naman po kasi pag nagkaganon, doon na magsisimulang mag-deteriorate. Tapos kung pwede, yung banyo malapit lamang doon sa higaan. Tapos, merong mga hawakan, maliwanag ang ilaw. Yes, kasi syempre Wag mas malabo na yung paningin nila. Tapos, wag mag-iiwan ng mga gamit-gamit na maaari nilang matapakan. Lalo na kung may kasamang bata sa bahay. May bata, nahulog yung baso ng tubig, nabasa, nadulas. Lalo na, ang pinaka number 1 na accident prone sa CR talaga. Di ba minsan? O aminin nyo. O kahit 40, 50 years old kayo, pa naliligo kayo, di ba unstable na? Muntik-muntik madulas. O dapat may mga hawakan. Talagang hindi siya arte. Talagang mas matanda, mas unstable, i-delay natin yung accident. Diba? Ituloy nyo lang yung maintenance nyo. Huwag masyado magtitipid. Merong mga senior sa sobrang tipid sa gamot, sa gastos, lalo nagkakasakit. Diba? Yun din naman ang nagiging problem natin. Yes, ingat din po sa hot water, sa paliligo, gayon din po sa pagluluto. Baka maiwan po yung mga gasol, biglang sumabog. Ingatan po natin yon para makaprevent din ng fire. Kasi kawawa naman po yung mga senior pag nasunog sila. Merong isang nag-comment Ito hindi naman to, this is just observation. Ngayon kasi, nafe-feel ko parang may generation gap ngayon Yan ang comment niya bakit ang mga anak ngayon iba na, sinisigawan na ang magulang, 'di ba? Meron ngayong mga kabataan, uso ngayon yung cancel culture Uso ngayon ng insulto sa matatanda. Ang tawag sa matatanda ngayon, okay boomer. Alam mo ang boomer? Insulto 'yun Kaya rin pinapayuhan kita, let's say bata ka, gawin mo 'to. Sasabihin mo lang, okay boomer. Ibig sabihin ng boomer, baby boomer ka, pinanganak ka 1964. Sabihin, tanda ka na, mali na yung sinasabi mo, panahon na namin ngayon. So, hindi rin maganda. Nagbabago rin ang ugali ng mga bata ngayon with social media. Kasabi ko nga, kayo na iplano nyo. Diba? Tapos yung pera nyo, ayusin nyo. Tapos isa pa, oras na nagkakasakit. Pag hindi mo inayos yung money mo, kayong mga magulang, hindi kayo naging fair, mag-aaway yung mga anak. That's so common. Habang naghihingalo, nag-aaway ang anak. Hindi pinag-aawayan kung anong gamot bibigay sa iyo. Ang pag-aawayan nila, sino makakakuha ng bahay, ng kotse, ng negosyo. Pera ang pag-aawayan, 'di ba? Kaya habang dapat fair ka, siguro meron ka na ito ka sa kanila, pero meron ka pa rin pera sa iyo. Nakakalungkot kasi in the end, minsan kahit anak natin o hindi nga pare-pareho. Minsan yung bata, maayos, mabait. Pag lumaki, nagbabago ang isip. Tayong mga magulang, tiis. Yes, dapat din pinag-uusapan yon. May mga bagay na dapat pinag-uusapan. Ano yung mangyayari. Halimbawa, nagkasakit, hanggang saan lang yung gusto mong
paghaba ng iyong buhay. Sabihin mo, ayoko nang masyadong magastos. So, wala Oo. na yung mga special na ikinakabit na aparato. Pwede po yun. Tapos, sa mga gamit ninyo, kanino mapupunta. Darating din naman ho yan kasi tayo mga Pilipino, merong notion na hanggat buhay, hindi dapat pinag-uusapan yon. Hindi dapat ganon. Kasi mahirap din yung ganon. pagdating ng issue, walang makadecide eh. Hindi rin pwede walang makadecide. Tapos minsan ang hirap niya sino magdidesisyon para sa magulang? Mag-aaway pa yan, magpapasikatan. Yes, dapat magpapasikatan. Ako nang pagaling sa'yo, daddy akin yung mana ha. Kaya mahirap yung may pera, pinag-aawayan yung mana. Yung walang pera, wala naman pag-aawayan. Pero minsan ganun eh. So, kayong mga senior o tayo magiging senior, ayusin natin yan maayos, pati yung pera natin, yung gamit natin, para at least maging maganda yung buhay natin hanggang sa dulo. Tsaka marami akong tips pampahaba ng buhay sa inyo. Yes. Yan. Kailangan healthy po tayo para rin po hindi tayo mahirapan. Basta ang tip ko lang, marami ako nababalitaan ngayong home for the aged na naglalabasan. Parang may balak na ata mapalis ang senior. Dapat nakaplano na po unlike kayo. dati, di ba, ang mga magulang kasama talaga yung mga anak. Kaya titingnan natin yung mga pagbabago kung gumagaya na ba tayo sa Amerika, na sana hindi tayo umabot sa ganoon. Sa tingin ko naman, ang mga Pilipino, mababait pa rin, at may utang na loob, at may pagmamahal. Nasa Bible yan, di ba? Honor your father and mother. Di ba? Tama man o mali. Okay? Tapos sa mga seniors naman, wag din nating iasa yung pang-araw-araw nating buhay dun sa mga anak. Dapat ho na paghandaan nyo po yan. Wag din natin naman silang bigyan ng burden na kaya nga ako naganak para siya bubuhay sa atin pagtanda. Ano din po yun? Tulong lang sila, pero dapat pinaghandaan din ho natin. Nag-ipon din ho tayo sa pagkatanda. Okay, basta pag ano ang tinanim, yun ang inaani. Pag mabait ka, maraming mabait sa'yo. Maraming mag-aalaga sa'yo. Pero pag minsan, meron tayong nagawang mali, nung bata pa tayo, minsan bumabalik sa atin. Okay? Maganda yan po, mag-comment kayo para at least maisip natin ano mapaplano sa buong buhay natin para hindi rin natin mapahirapan yung mga may iwan, di ba? Yung mga anak. Dapat maganda yung pagkapasa natin. God bless po. Thank you po. God bless.